Good morning, grade 4 Sampaguita. Okay, so today we're going to tackle about week 4 in music, which is the rhythmic patterns sa time signature. But first, we have to check your attendance. Say present if your name is being called. Okay, very good. We don't have any absences today. Okay, so what was our lesson yesterday? Anyone? Yes, Evardo? Okay, very good. Yes, Elunio? Excellent! Ang aralin na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo upang matutuhan ang tungkol sa iba't ibang rhythmic patterns. Ikaw ay inaasahang makikilala ang iba't ibang time signatures 2-4, 3-4 at 4-4. Makagagamit ng iba't ibang rhythm syllables sa pagbasa ng rhythmic patterns at makabuo ng rhythmic pattern sa iba't ibang time signature. Upang makabasa at makagawa ng rhythmic pattern sa iba't ibang time signatures, kinakailangan ang kaalaman sa iba't ibang notes at rest at ang katumbas na beat o kumpas ng bawat isa. Narito ang talahanayan ng mga notes at rest. So, para daw makagawa kayo ng rhythmic patterns o ma-interpret ninyo ang rhythmic patterns, napakahalaga po na ito ay inyong ma-memorize. Ito pong ating chart o ang talahanayan. Dapat po, kahit hindi nyo na-memorize, ay dapat lagi nyo siyang binubuklat. Dahil ang ating pong lesson ngayon ay dito umiikot. So, kapag kulang ang inyong kaalaman dito, ay malamang mahihirapan kayo na matuto o sumabay sa ating lesson. So, kung hindi nyo pa na-memorize, ay maaaring tumingin kayo or magbuklat po kayo. Dapat din maunawaan ang iba't ibang time signature tulad ng 2-4, 3-4 at 4-4. Ang time signature ay ang mga bilang na matatagpuan simula sa awit sa tabi ng G clef. Ang time signature na 2-4 ay may dalawang 2 beats sa bawat measure. So, tuturuan ko muna kayo kung paano magbasa ng time signature. So, halimbawa po nito, eto. Yan. So, ang basa po natin dyan ay sa taas muna, 2, and then 4. Ayan. So, hindi po 2/4 kasi hindi naman po ito fraction. So, babasahin nyo po siya ng 2-4. Ito po. Basahin nyo muna yung itaas, 3 at 4, or 3-4 at saka 4-4. Okay. So, ang ibig sabihin po ng 2-4 ay meron daw po siyang dalawang beats sa bawat measure. So, may dalawang beats sa bawat measure. So, aling nota ang tumatanggap ng isang nota? Okay, so ang nota na tumatanggap ng 1 beat ay ang quarter note. Tumatanggap din ng isang note or beat yung quarter rest. So, may dalawang kumpas sa isang measure at ang tumatanggap ng isang beat ay ang quarter note. So, bakit napasama si quarter note? So, si fourth po dito sa 2-4, yung 2 sa ibabaw ay tumutukoy sa bilang ng beat. Ayan. Ayan, beat. So, sa ilalim naman ay tumutukoy sa quarter notes. So, paano po natin malalaman yung measure? Ayan. So, ang measure po ay hinahati ng bar line. Ito po, ito. Tsaka itong mas mahabang line na yan. Ang tawag po dyan ay ang bar line.
So, sa pamagitan ng bar lines, doon nagkakaroon ng measure. Ayan. Diyan, automatic na may bar lines. 2 beats. 2 beats since 2-4. Meron tayong first measure. We have 1, 2. So, we have 2 beats sa isang measure. Sa bawat measure. Ang time signature na 3-4 ay may 3 beats sa bawat measure. At ang tumatanggap ng isang beat ay ang quarter note. So, yung 3 dito ay ang tumutukoy sa number of beats bawat measure. So, 3-4. We have first measure and then, ayan. Ayan, we have second measure. So, we have 2 measures. So, bilangin natin yung quarter notes sa loob ng bawat measure. So, we have 1, 2, 3. So, pangalawang measure naman, 1, 2, 3. Dito may 3 beats rin tayo sa second measure. So, ganun din po sa 4-4. Mayroong 4 na beats sa bawat measure. At ang tumatanggap ng isang beat ay ang quarter notes. Ayan, very good. Ayan, so bilangin natin siya. 1, 2, 3, 4. So, sa first measure, we have 4 beats. 1, 2, 3, 4. So, we have 4 beats sa second measure. Kaya po ang tawag dyan ay 4-4. Muling suriin ang score ng BB-Seed. Ang awiting BB-Seed ay nasa time signature na 2-4 at may 2 beats bawat measure. So, saan matatagpuan yung time signature? Andito po yan. Karating po ng G clef. Ayan. Sa simula po ng ating staff. Doon po natin makikita yung time signature. So, bilangin natin kung talagang nasa 2-4 time signature. 8 note ay mayroong kalahating bilang o beats. Sa pangalawa, 8 note din, kalahating beats. Ito, pangatlo, kalahating beats. At ang pang-apat ay kalahating beat. Tayo sa unang measure. So, bibilangin natin siya. 1/2 plus 1/2, we have 1. So, 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So, 1 plus 1 is equals to 2. So, we have 2-4 time signature. Kaya po siya naging 2-4 time signature. Ito po yung awit na BB-Seed. Sa pagbabasa ng rhythmic pattern ay maaaring gumamit ng mga rhythm syllables. Narito ang mga rhythm syllables para sa iba't ibang notes. Okay, okay, para hindi tayo mahirapan sa pagbibilang ng values ng notes and rest, pagdating sa rhythmic patterns ay gumagamit tayo ng rhythm syllables. Pwede ring rhythmic syllables. So, for example, itong whole note, we have 4 beats. So, paano po natin gagawin? Ito yung may clap. Tapos, yung doon na po yung humahaba yung tunog. So, ang mangyayari po ay ganito. A.
Okay? Ayan po. So, dito naman po sa half note, 2 beats, so we have ta, a. So, clap sa ta, tapos sa a. Isang ano. Ganto po. Ta, a. Next, quarter note. So, we have 1 beat, ta. So, kung gagawin natin sa palakumpasang 4-4, ayan. So, we have 4 na quarter notes. Ayan. So, ang mangyayari po dyan ay ta, 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 ta. So gawin ko po ang 4 na bilang. Ta, 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 ta. Ayan. Next po, 8 note. So, ang 8 note po ay mayroong half beat lang. At saka T yung rhythm syllable. So, T, 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 and then T, T. So, ang mangyayari po dyan ay T, 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 T. So, ganito po ang clap. T, 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 T. Okay? Okay. So, narito ang rhythmic pattern ng unang linya ng baby seed at ang katumbas na rhythm syllables ng bawat note o bawat awit. So, ang ating rhythm syllables po dito ay ti, 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 ta, 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 ta. Ayan. Kung mapapansin nyo po, wala po akong ginawang rhythm syllables sapagkat ito po ay rest. Pero may tunog siyang katahimikan. Ganun lang po. So, nagbibigay lang po siya ng katahimikan. Tita, titita. Ayan. Gawin po natin yung first measure. Tita, titita. Ayan. Next po. Ta, a, titi. Ta, a, titi. Again, ta, a, titi. So, next po, ginagawa po natin ay by measure. Ta, titita. So, dito naman, ta, a, titi. Kaya natin ng rhythm syllables ng palakpak ang ating pag-pronounce. 1, 2, 3, go! Tita, titita, taa, titita, ti, tita, ta, a, ti, titi. O ulitin ko po. Tita, titita, ta, a, titita, titita, ta, a, titi. Okay, very good. Ang unang gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. So, dito po, kayo na po yung bahalang isulat yung sagot. Depende po sa inyong natutunan sa inyong music notebook.